Marcoleta, sinakripisyo ang sarili at may matinding pasabog, mahuli lang ang mastermind kumpirmado. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Masa. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balita ng Masa at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Nako, ito po, wag natin patagalin. Marami pong siniwalat ang Net25 dito sa Ayan, pangunguna. syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits kay Sir. Ayan, no? Kasi parang walang nakalagay na name, no? Paki-comment na lang mga katunay kung ano yung name ni Sir. Ayan, yung bibigyan natin ng reaksyon. Syempre, supportahan nyo ang kanyang YouTube channel, mga katunay. No, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions, at sa mga balita na inihahatid niya. No, paki-comment na lang po kung ano yung name niya, di ba? Para pag sa susunod na may reaction natin is maki-credits din natin siya ng maayos. Okay? Pagpatuloy natin. Sa ganang mamamayan, no? Na talagang itong si Boying at talagang hindi mo malaman, no? Na talagang pasuray-suray, no? Nakaraan, sabi niya, hinug na. Tapos, naunahan pa kay Senator Marcoleta. Ngayon naman, pinupursigin niya yung kay Martin, hanggang ngayon wala naman, no? Hindi mo malaman kung talaga, no? Parang isa lang ang natutunugan ko. Isa lang ang natutunugan ko, Boying. Boying, kung nalilito ka, kung kanino ka kakampi, pues tuturuan ka namin kung kanino ka kakampi. Makinig ka lagi, no? Wala ka ibang kakampihan, kundi yung kabutihan na mapapabuti ang sambayan ng Pilipino. Hindi mo kakampihan si Sara. Hindi mo kakampihan si Sara. Kasi baka sabihin, Duterte tayo eh. Di ba? Baka sabihin, kakampihan mo si ganito, kaya ka umalis kay BBM. Hindi. Makinig ka, Boying. Ito, kung saan, 6 years ka pa dyan sa, pag si Sara maupo, anytime pwede kang ma-impeach at kawawa ka. Di ba? Pagtutulungan ka ng taong bayan na mawala dyan sa posisyon na yan. Kung ako sa'yo, Boying, magsabi ka ng katotohanan. Tama ginagawa mo. Imbestigahan mo lahat ng flood control issue. Di ba? Wala kang kikilingan. Di ba? Wala magagawa sa Junior. Di ba? Takot lang yan sa'yo. Maniwala ka sa mga Remulla. Gamitin yung utak nyo. Yung isa ginamit ang utak, si John Vic. Di ba? Very good. John Vic. Ayan si John Vic, sabihin ko sa iyo. Ayun ang tanong natin dyan. Kung talagang papakinggan ni Boying yung ganyan. Alam naman kasi natin na hindi mapupunta dyan si Boying sa kanyang posisyon kung hindi dahil sa napili siya ng presidente. 'Di ba? Kasi talagang kung tutuusin, mas marami pang magagaling kay Boying sa posisyon para sa pagiging ombudsman. Pero syempre, bilang ka-close, syempre, kaya siya napili dahil ka-close siya eh. 'Di ba? Kung tutuusin, pwede siyang, alam niyo na. Siyempre, di ba, kahit naman sino, di ba? Sino pa ilalagay ko sa posisyon kung ako lang din ang mamimili, di ba? Kunwari, halimbawa, kung ako lang din ang mamimili, siyempre yung kaibigan ko na, di ba? Yung kapalagayan ng loob ko, yung pwede kong pagsabihan ng sama ng loob ko, pwede kong gawin ng ganyan. Di ba? Parang ganun yun. Ngayon, doon naman sa pagbabago na gagawin, halimbawa, aalis si Boying, may katwiran din naman si Sir na, hindi ka aalis dyan, hindi ka papanig sa tama, para sabihin na kumampi ka kay Sara Duterte. Tama naman yun, na ipakita mo sa tao na transparent ka pa rin. Hindi ako umalis para kumampi sa mga Duterte. Umalis ako para sa tama. Diba? Dapat ganun. Kaso nga lang ang problema. Gagawin ba yun? Kasi sa totoo lang, no, lahat ng mga nakapwesto ngayon na gumagawa ng ganyan, ang iniisip lang nila is yung present. Yun ang problema. Yung present na kung ano yung magiging benepisyo sa kanila nitong present. Diyan sa mga nakapwesto na yan, hindi sila nag-iisip ng future. Ayun. Kasi ang iniisip nila, itong present ay hindi matatapos. Kasi kung ikaw nag-iisip ka ng future, kung iniisip mo yung future, kung iniisip niya yung future niya, o kahit sino man, is maiisip mo, panghabang buhay ba itong mga nakapwestong to na kinakampihan ko? Panghabang buhay ba sila na ako din ay nandito? 'Di ba? Kasi sa totoo lang, 'di ba? Si Apo Lakay pagkahaba-haba ng naging termino pero natapos din. 'Di ba? May mga ganong nangyayari sa ibang bansa pagkahaba-haba ng termino, hindi napapalitan pero natatapos din. Kaya may posibilidad na si Boying kung sakasakali nga naman
na hindi siya umayos o anuman, hindi nagustuhan ng taong bayan kung anuman ang nagiging performance niya sa pagiging ombudsman, maaari siyang mapalitan kung sakaling magkakaroon ng palitan ng president. Kung sakaling halimbawa si VP Sara ang maging presidente, 101% sure na siguradong mai-impeach siya. Pero depende na lang din kay VP Sara pa din, no? Pero kung sure lang talagang i-impeach siya talaga, papalitan talaga siya dyan. Pero depende na lang kay VP Sara kung pag-i-stayin pa siya dyan. Kasi kung tutuusin, pag nandiyan siya, pwede niyang depensahan kung ano yung kakasuhan naman. Halimbawa, si VP Sara naman magkakaso sa mga yung mga ni VP Sara, magkakaso sa administrasyon ngayon na nawala na sa pwesto, pwedeng harangin ni Boying. Hindi, pwedeng, alam nyo na, syempre, sa pagkakaibigan. Pero syempre, siguro hindi naman ni VP Sara yon. Talagang, pag natanggal sila, kailangan tanggalin ka na rin, palitan ka na rin. Parang ganun ang mangyayari. Pero siguro, sa isip ni Boying na parang hindi mapapalitan to. Kasi parang yun ang naiisip ko eh. Kasi masyado silang kumpiyansa. Di ba? Masyado silang kumpiyansa na kahit naman yung mga iba na nakampi sa administrasyon. No? Para silang kumpiyansa na hindi mawawala to. Parang meron pang 20 years o 15 years ang administrasyon na to. Parang matagal, parang hindi mapapalitan, parang malakas sa tao to, tsaka ganyan, parang kasi sa malakas sa tao, labo eh. 'Di ba kung yun naisipin natin, malakas sa tao to, hindi mapapalitan to kahit sino ipalo ng administrasyon. Sa susunod na eleksyon, mananalo. Doon malabo yun. No? Kaya ang mga pinag-iisipan dito ng mga taong bayan na, baka mamaya magkaroon ng dugtungan ng termino. 'Di ba? Yun ang, magdudugtungan naman yung termino nito, magdadagdag ng 3 years. Di ba? Nandito pa rin naman ako. Parang ganon. Mamaya, yan ang iniisip. Kaya siguro ganyan na masyado silang kampante. Lalo na kapag nawala si VP Sara, na-impeach nila yan. Di ba? At saka yung mga nakasuhan, yung mga dapat kasuhan nila, yung kinakasuhan nila ng mga walang kasalanan, ayun. Wala na tayong kalaban. Tayo-tayo na lang. Sige, pasimulan mo natin to. Mamaya na yan. Ito niya pwede bumoto ng no, ito pwede bumoto ng yes. Aywan ko. Kaya nakulong si Senator Dante Marcoleta dahil dyan sa bossing nyo. Ha? Ngayon, hindi tayo babawi. Sasabihin na natin katotohanan sa taong bayan. Sasabihin natin yung matagal nilang pinagtakpan. No? At sa paraang iyon, sa pagsabi ng katotohanan, dun tayo makakabawi. Bakit? Makukulong yung mga dapat makulong ng mga big fish, no? Hindi si Senator Dante Marcoleta. Ipapalit natin sa kulungan yung big fish na yan kay Senator Dante Marcoleta at sisiguraduhin natin na hindi makakalaya. Di ba? Yun po ang talaga. Yun. Lahat naman tayo gusto natin talagang malaman kung sino yung big fish. Kung sino yung nasa likod nitong mga to. Pero lagi ko sinasabi dito sa aking programa talaga na parang napakalabo pa sa panahon ngayon na malaman talaga natin kung sino yung big fish. No? Na yan. Si Senator Marcoleta, nakita nyo naman, yung kaso sa kanya, ginawang plunder na hindi naman talaga ka-plunder. Diba? Doon pa lang kasi nakikita na natin, ito sa politika to eh. No? Wala akong makita na talagang may grounds talaga na matindi si Senator Marcoleta para kasuhan ng plunder, para ikulong ng ganyan. Kasi simula pa dati, kita nyo naman, no? Simula pa dati, wala namang ganyan si Senator Marcoleta. Tapos hanggang ngayon, kung kailan lang siya nakipagbakbakan dyan sa Blue Ribbon at pinag-usapan lagi at binubuksan lagi ni Senator Marcoleta ang flood control, doon lang siya ginanyan. 'Di ba? Bigla siyang nagkaroon ng kaso. At syempre, alam natin, sa Senado, alam natin si Senator Marcoleta, hindi yan mapigilan. Talagang kung may gustong sabihin si Senator Marcoleta, sasabihin niya. Kung gusto kanyang rektahin, re-rektahin kanya. 'Di ba? Kaya maraming naiinis sa kanya sa Senado eh. 'Di ba? Bihira yung mga katulad ni Senator Marcoleta na nakikipagbardagulan, nakikipagbatuhan talaga. Dahil kung alam niyang mali ka, ipapaliwanag niya sa iyo lahat. Doon sila naiinis. So parang ang nangyari, tanggalin natin to, masyadong nakakailang to sa Senado, parang ganun. At syempre sa impeachment ni VP Sara, alam naman natin kapag si Senator Marcoleta ay nagsalita, at alam natin na ididepensa niya si VP Sara dyan, siguradong marami na namang maiinis kay Senator Marcoleta. Kaya para mas maging maganda sa kanila, mas maganda, dyan muna si Senator Marcoleta. Kahit naman talagang hindi naman ganun ka-plunder ang kaso niya.
'Diba? Ganun yung naiisip namin eh. Naiisip ko, naiisip ng lahat na si Senator Marcoleta ay tinanggal lang dyan. 'Di ba? Tinanggal lang dyan para hindi siya makapagpartisipa sa kung ano man ang gagawin dyan. At syempre, bawas din sa mga botohan. Wala si Senator Bato, wala si Senator Jinggoy, wala si Senator Marcoleta. So yung minority ngayon, syempre, laging matatalo sa botohan kung sakaling magkakaroon ng desisyon. Lalong-lalo na kung pag-uusapan nila o kung pabababain ba yung mga boboto ng impeachment kay BP Sara. Alam ng majority na mananalo sila. Talagang bakit? Kasi hirap na po ang taong bayan ngayon eh. Nagkakagulo dahil po dyan eh. O ganito na lang. Gusto nyo ba yung flood control issue na yan, wag na, tigilan na natin? Tigilan na natin? Wala nang gulo. Tama? Paso, matitiis nyo ba na habang kayo tumitigil at yung mga yan ay nakikinabang sa mali-malitang pera, trilyon-trilyon, at sa patuloy na parating na administrasyon, hindi sila makapanagot, magpapatuloy ang kanilang transaksyon? Payag kayo? Payag kayo? Hindi asenso Pilipinas. Ay, hindi. Kung gusto nyo masenso Pilipinas, dyan pa lang ngayon, supilin na natin. Paano natin susupilin? Sa tamang investigasyon. Sa pamamagitan ng Nino na. Ni Senator Marcoleta, wala. Pinakulong na si Senator Marcoleta eh. Wala na Di ba? gagawa. No? Pero may surprise. Sikretong malupit. Di ba? Pero, sino ngayon, sa pansamantala ngayon, sino mag-iimbestiga? Wala. Pinakulong nila eh. Sino na lang? Si Boying natitira. Boying at Remulla at mga zombie, kayo na lang ang pag-asa ng bayan. Di ba? Kaya nga, yun ang nagiging tanong, sir eh. Kung talagang gagawin ba nila yan? Kasi nga, pinaka-main course eh. Si Senator Marcoleta, para sa akin, kaya pinakulong yan dahil open ang flood control project eh. Lagi niyang iniimbestigahan eh. Kumbaga, parang nabingaw na sila dun eh. Parang paulit-ulit, parang gusto talaga nito mabuking kung sino yung dapat mabuking. So, para hindi mabuking kung sino ang dapat mabuking, naku, ipakulong na natin yan. Parang gano'n, tanggalin natin yan. Problema, sasaluhin ba ng iba yung ginagawa ni Senator Marcoleta? Tingin ko parang walang maglalakas loob na saluhin yun. Kahit naman ko si Boying o sa mga Remulla mapunta yan, ako. Sino makukulong dyan? Pagpalagay natin, sino magiging sasabihin nila mga kasampot na naman? Sasabihin na naman yung mga kalaban ng mga majority ngayon. Bubusin sila Cayetano, sabihin, mamay, pati sila Cayetano, idamay na dyan. Kasi yun nakita namin eh. Para kasing sa majority ngayon, parang lahat sila malinis, di ba? Halos walang pwedeng kasuhan sa kanila, halos sila walang kaso. Di ba? Parang ang lilinis naman itong mga to, parang gano'n ang tingin ko, parang, ano ba to, masyado namang, tapat sa tungkulin, parang gano'n. Tapos dun sa minority ngayon, sa hilera nila Senator Cayetano, parang nandudoon lahat ng mga tiwali. Ganun ba yun? Wala na kung kayo pa ay tatalikod at patuloy na kakampi sa mga yan, sa mga walang lumuwalang hiya. Mga winalangya ang taong bayan ng mga yan. Kakampihan nyo ba yan? Hindi. Umalis na kayo dyan. Di ba? O eto, tuloy natin. Ayun agad ang pinag-uusapan nila ngayon. Wala Ba't naman tayo nag-impeachment na proceedings sa ganito, no? parang, alam mo, Jen, Oo. ito pagka inisip-isip mo, bakit nga ba mag-impeachment pa kung sakali na ang pagbabatayan natin na yung 16 votes ay conviction. Oo. Ibig sabihin, may sala, guilty, kapag ka 16 votes, di ba? Yung 2/3 Yes. of the all Oo. members. Mm. Kung bibilangin natin sa ngayon ay kung ang labanan dito ay majority versus minority, kasi noon pa, hinatingan nila yan eh. Nasa ang bagit nila, ay itong mga minority, ito yung pro-Sara to, pro-Duterte ito. Oo. Itong majority, anti-Duterte. Mhm. So kung pagbabatayan natin yon, yung filosofiya na yon, napakahirap nga namang ipag-break. Di sana sige, magbuto na lang tayo. Ano boto nyo? Huwag Napakahirap, tayo. diba? Kasi di-divide pa natin ang sambayan. Alam mo, dyan sa impeachment na yan, niloloko nila sarili nila. Nabigo na sila, Jack. Bakit? Sinabi na ni Chis Escudero. Palagay natin si Chis kalaban na, no? Sinabi na niya 16 vote ang kailangan. Di bigo ang administrasyon na para sa pabag pinakulong si Senator Marcoleta, sila Jinggoy. Bigo sila. Kung tutusin talaga, wala na. Just sa 16 votes, kung yan ang pagbabasihan natin, wala na dapat yung impeachment na yan. Nagsasayang lang sila ng oras dyan. Sila na mismo ang nagsasabi, napakaraming problema ng bansa natin. Bakit kay Sara Duterte lang kayo nakatutok? Samantalang yan kailangan 16 votes, oh.
Sa tingin ba nila is makakakuha pa sila ng 16 votes kung ang natitira na dapat nilang kunin ay solid na? 'Di ba? Yung natitira ay solid na. Ano? Tatakutin na naman. Mga Bilyar, tatakutin ba? Ganto, ganyan. Sila Legarda, tatakutin ba? Solid na yan. Siguro, hindi na matitibag yan. So, parang mahihirapan ka ng magkaroon ng 16 votes. Halimbawa, sige, pagpalagay natin, 12 sila. 12, no? 12 senators. Tapos makakuha sila ng 14. No? 14. Kailangan pa rin nila ng 16. So, kulang pa rin ng dalawa. Kung makakuha sila ng 15, kulang pa rin ng isa para maging 16. Diba? Ganun pa rin yun. Ang hirap. Ang dami nilang gagawing proseso bago nila mapalipat sa kanila para mabuo yung 16. Kasi talagang pipitas ka dun sa mga solid na yun. Sa tingin mo ba, ibababa nila yung ano nila? Yung pride nila ng mga nandoon sa minority ngayon para sumaba at mabuo yung 16 na gusto nilang mangyari para makonvict si VP Sara? Tingin ko hindi. 'Di ba? Talagang laban na to. Kung laban na to, bahala na. Parang tirang bahala na yan. Pero depende pa rin, syempre. Minsan, nakakalabang ang takot, doon natatalo. Pero sinimulan ng Senator Jinggoy eh. Diba? Sinimulan ng Senator Jinggoy. Pero mamaya, makapag-isip tayo. Baka isipin nyo, uy, kita mo si Villanueva tsaka si Escudero, bumaliktad. Kita nyo, nawala yung kaso. Baka mamaya, ganun. Kita nyo yung dalawa. Diba? Hindi na nakasuhan. Nauna pa nga makulong si Marcoleta eh. Diba? Ganunin. Mamaya pag-isipin pa yung ano. Pero sa tingin ko, ako'y naniniwala na solid pa yung natitira. Solid na tong natitirang to. At mahihirapan sila makabuo ng 16. Kaya nga palo sila ng palo na pababain. Diba? Yung si Lacson nga gusto niyang pababain eh. Diba? Na ganyan. Yung iba gustong pababain yung votes ng ano. Yung boto ng ano. Ng pag-convict kay VP Sara. Diba? Gumagawa sila ng paraan para talagang hindi makatakbo si Sara Duterte sa pagiging presidente at pa-impeach siya. Yung flood control, matutuklasan na eh. Di ba? Matutuklasan na ang big fish. Malapit na po, maghintay lang kayo. Sinakripisyo ni Senator Dante Marcoleta ang sarili niya para mahuli ang big fish. Yun ang lumalabas para sa akin. Kasi nagpakulong siya eh. Ngayon, kapag ang mastermind naman ang big fish makukulong, huwag yung sasabihin na walang batas. Dahil si Senator Marcoleta, sumunod sa batas, nagpakulong siya. Kahit hindi niya sa kasalanan ginawa. Oh. Hindi niya kasalanan ginawa ang kanyang pinagbubunuan niya sa kulungan. Di ba? Si Senator Marcoleta, sinakripisyo niya ang sarili niya para sa taong bayan. Sa lahat, sinakripisyo niya. Dahil kung wala sa sakripisyo tulad ng mga duwag na mga yan, na tumampi sa mga administrasyon, di sana nakakulong na sila ngayon. Hindi, duwag kumapit sa administrasyon. Di ba? Hindi sila nanindigan. Kung lahat sila nanindigan, di sana huli na mastermind. Kung tutusin sa mga panahon na to, kung tutusin malaki talaga ang tulong ng panahon na to. Kasi mas nakikilala natin kung sino yung mga taong manggagamit lang sa hindi. 'Di ba? Gaya nung natitira diyan sa kaha ni Senator Alan. Doon nakita natin sila na ito pala yung mga senador na talagang merong paninindigan. Diba? Doon natin nakikita, doon natin sila nakikilala. Lahat ng mga pwedeng may posibilidad na tumakbo sa susunod na eleksyon, doon natin ito yung magiging basihan natin. Para makaboto tayo ng tama. Diba? Mas naglilitawan yung mga mali na hindi na natin dapat iboto to, mas nakikilala natin sila sa ngayon. Mas nakikilala, mas pinapakita nila yung tunay nilang ugali. Kaysa siyempre, sa eleksyon, gagandahan nila yung mga salita nila. Sasabihin nila kung ano-ano para ma-convince ang tao na iboto sila. Pero hindi na natin kailangan pakinggan yun. Dahil dito pa lang is nalalaman na natin kung sino yung mga karapat dapat iboto sa hindi. Di ba? Lahat sila nanindigan kayo sa 2 years na lang. 2 years na lang tatagal ng mga yan. Pero ba? Nanindigan kayo dyan? Manindigan kayo, hindi sa mga Duterte. Nanindigan sila, syempre, meron daw meron nababalitaan ng chat-chat. Sabi ayun lang chismis-chismis kaya daw sila naninindigan. Baka mamaya magkaroon ng term extension. O sana nga hindi totoo. At meron pang chismis-chismis na magkakaroon daw ng Noel. Sana hindi totoo. Diba? Maging patas naman sila. Kasi kung ganun ang gagawin nila, is talagang pinakita nila sa taong bayan na takam kami sa kapangyarihan. Ang sarap ng buhay namin. Nandito kami, syempre, ba't pa kami bababa?
jackpot na, aalis pa kami. Parang gano'n. Mas pinakita din sa taong bayan na gano'n sila. So, kung hindi talaga sila gano'n, ipakita nila sa taong bayan na handa silang bumaba, palitan, at sumunod sa proseso ng pagboto ng taong bayan, kung sino ang gusto ng taong bayan, yan. Ipakita nila. Di ba? Hindi sa mga BBM, hindi sa mga pinklawan. Manindigan kayo sa taong bayan. Yes. Pero ang Pilipino. Eto ang tanong, Jen. Oo. Kung mahirap patang i-convict si VP Sara Duterte dahil Oo. magbibilangan lang, bakit itinutuloy-tuloy pa itong impeachment trial at mukhang mahaba nga no? Kasi yung video pa lang ang pinag-uusapan, authentication, matatapos na yung ano di ba? 2 hours pala yun kung buo. Oo. Portion na lamang, 2 minutes. Pinagtalunan pa nila. Siyempre, Oo. edited yung 2 minutes, di ba? Ako naisip ko lang dyan na oo nga naman, no? Kung may impeachment trial, anong ginagawa ng Senado? Ay, di nakatutok doon sa proceedings. Meron ba silang ibang magagawa pa? Sana naman, meron. Bagamat ngayon kasi, tapos ang kanilang, kumbaga nakaresi sila eh. Di ba may special session? Tapos rin may special session. wala sila ngayon. Talagang impeachment lang sila. Yung special session, wala na? Wala. Ibig sabihin, sa special session, waling-waling lang talagang Ayun, at saka yung 13 lang talaga. Ipinormalize lang nila yung 13. so niloko lang tayo nung mga nagsabing ito'y para sa crisis ng bayan. Hindi Wala pa sa- yun, yung special session na yun. Kasus ng bayan yun. Hindi para sa krisis Niloko yun. tayo. Tamo ang ganyan, niloloko tayo. Paniwalang-paniwala yung mga vlogger, ho. Meet Voto AI, the photo editing software that everyone's talking about. Muli mo mag-special session para maging 13. Tinakot si Joel. Para lumipat, maging 13, para ma-confirm ng pagkaka-SP si Win Gatchalian. Oo, yun Pero ang talaga totoo, para nilang pinatunayan, yung dosing quorum, hindi po pwede. Kasi nag-special session sila eh. Doon pala, niloko nilang tao eh. Tapos magka-special session para saan? Sa kahirapan ng bayan, nangyayari? Special session yun para makumpleto sila. Pero yung sinasabi para sa taong bayan, ako, labo. Sa krisis? Sa waling-waling na punta. Yung ba, special session, niloloko tayo harap-harapan ng mga to. Di ba? Tapos sasabihin nila, wala silang kinalaman sa pagkatakip sa flood control issue. Kapal ng pagmumukha, sabihin, siya nagpasimula ng... Sinasabi nga nila, hindi lang naman daw flood control issue ang ang dapat intindihin ngayon eh. Mas marami daw problema bansa, 'di ba? Dapat yun daw iniintindi. Kung tutuusin isa sa pinakamalaking problema ng bansa yung flood control issue eh. Dahil ang mga Pilipino ang naapektuhan dito. Mga Pilipino ang ninakawan dito, taong bayan ang ganyan, taong bayan ang inatraso dito. Yun pa lang is napakalaking problema na. Bukod sa sinasabi pa nilang malalaking problema. Para sa akin, ito yung pinakamalaki talaga at pinaka-main na problema na dapat nilang tutukan. Sa impeachment ni BP Sara, tumututok sila. Pero sa flood control, ayaw nilang tutukan. Mas malaki yan. Yung flood control na to. At tigas ng pagmumuka. Di ba? Alam mo mga kasama, pasensya na kayo ha. Bakit? Bakit tayo nagkakaganito? Una sa lahat, nasa malayang pananalita tayo, nasa demokrasyang bansa tayo. Legal magsalita tayo. Huwag tayo magbabanta, pero legal tayo sa malayang pananalita. At sa bahagi ng malayang pananalita, nasaksiyan natin kung paano tayo nilapastangan ng mga to. Lalo-lalo na si Senator Dante Marcoleta, pinakulong niya. Paulit-ulit pumapasok sa isipan ko hanggang sa kaibuto ng aking puso. Sa ating mga kaisipan, pumapasok. Sa tuwing pumipikit tayo, naalala natin si Senator Dante Marcoleta. Paano nakakatulog sa kulungan ngayon? Paano nakakatulog yun? Anong gamot ang iniinom niya ngayon? Yes. Baliwala kasi ang gamot na maintenance pag ikaw napipressure Kaya sa... nga, may balita ngayon na si Senator Marcoleta ay may sakit. No? Parang may sakit siya. Pero si Lacson naman is parang nagpahaging pa. Nagpahaging pa si Lacson. Parang nagsalita pa siya. Ito yung sabi niya, ganyan lagi nangyayari. Kapag may naaaresto ang bagsak sa ospital, naglalabasan ng sakit once na lumalabas ang warrant. Di ba? Parang nagpapahaging. So, yung salita niya ngayon, kung sakasakaling sa kanya man galing yon, para namang para napakatapang naman. Alam natin, matapang si Lacson. Pero sa totoo lang, bakit nung panahon ni Gloria, 'di ba? Ba't iniwasan mo, nagtago ka? 'Di ba? Nagtago siya eh. Kaya hindi siya nahuli kasi hinahanap siya nung mga panahon na yun eh. Isa siya sa mga nakipaglaban kay Gloria. Kung tutusin, doon ako bumilib sa kanya eh. Di ba nagtago si Lacson?
Oh, pero kung nahuli si Lacson nun, halimbawa nahuli ka nung mga panahon na yon, di kaya sabihin mong magkakasakit ka rin? Baka mamaya magkasakit ka rin. Di ba? Kasi kung ganyan, kung si Senator Marcoleta man ang pinapahagingan dito sa salitang to, kahit hindi natin alam, basta halimbawa lang, no? Is, bakit ikaw, kung sakaling mahuli ka, hindi rin ba ganun ang gagawin mo? Di ba? Si Senator Marcoleta, may edad na yan. Alam naman, acceptable talaga yun na pwedeng dapuan siya ng sakit at may sakit siya. Ikaw, is Lacson, bata-bata ka pa ng konti. Di ba? Kaya naman talaga hindi ka nahuli ng mga panahon na yun. I-remind lang kita, nagtago ka naman. Nagtago ka. Parang si Senator Bato. Yung ginawa ni Senator Bato, nagtago siya. Kasi ikukulong siya sa ICC. Ikaw din, nagtago ka. Kasi pinapahuli ka ni Gloria. Kailan ka na naman lumitaw, di ba? Oo. Kulungan eh. Nai-stress ka, baliwala yun. Tumataas ang cortisol level mo sa utak, nakaka-stress ka, baka anong mangyari. Oh. Di ba? Tapos Seven habang ang mga years, buhaya Marcoleta, nakikinabang sa 70 kaban ng na bayan, plus. ipinapakulong tayo gamit ang mga ahensya, gamit ang pera ng kaban ng bayan na pinaghirapan natin, ginikisa tayo sa sarili nating na mantika na mga to. Yan ang ginagawa ng mga yan. Kaya napakasakit sa loob ng nangyayari ngayon. Pinagmamasdan namin si Marcoleta na nasa loob ng kulungan habang ito mga to, nagmamasid lang, pati mga pingkawan at ito mga mastermind na to. Di ho ba? Papayag ba tayo mga kasama? Di ba? Magsasalita tayo. Bahagi ng demokrasya to. Di ba? Iba pinapatahimik nila sa pagsasalita. Pati ba naman yung papatahimikin nyo pa? Di ba? Kasi wali Ninanakawin nyo pa ba pati karapatan namin? Ninakaw nyo lahat sa amin? Di ba? Ninakaw Pagsasalita na lang ang laban natin eh, no? ito kapagtanggol namin sa bayan, si Marcoleta. Ninakaw nyo ng kaban ng bayan. Nanakawin nyo pa sa amin ng karapatang magsalita. Di ba? waling-yarin natin yung waling-waling sa krisis. Siguro gawin pa may pa. Dahon ng waling-waling. Niloko nyo kami. Talaga naman, hindi pa nila inaamin yan. Niloko nila tayo, Jen, ha? Wala pa umaamin. Di, para sa kanila, hindi niya panluloko yun eh. Hindi, sabi nila, emergency. Merong gagawing mahalagang batas eh. Meron nga. Wala naman, waling-waling. Walang ginawa nga mga Wala batas. naman. Niloloko tayo. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Balita ng Masa at syempre nato ngayon natin uli si Sir at ang saganang mamamayan. Ayan, syempre supportahan natin yan. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.